Welcome back sa Altcoin Pinoy YouTube channel. In today's video, let's talk about the price action of Bitcoin. Tingnan natin yung status ng monthly chart, weekly and daily. Ano na ang mangyayari kay Bitcoin ngayon? Dapat ka na bang kabahan? Aalamin natin lahat yan. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Again, para sa mga wala pang Fairdesk account dyan, tuloy-tuloy pa din ang pamimigay natin dito ng weekly $50 giveaway trading bonus para sa mga new users na mapipili. Yung link nasa description. Umpisa natin sa price action analysis. Dito sa ginagawa natin na analysis, binibigyan ko lang kayo ng possible scenario sa posibleng galaw ni Bitcoin. Short-term price action sa daily time frame. Kung ano yung bullish and bearish outlook. Kaya yung pagbagsak ni Bitcoin, kung napanood nyo yung mga previous video analysis natin, pinakita ko na sa inyo yung possibility na yon at yun nga ang nangyari. Na kapag nag-create tayo ng another lower high, ito yon, then mas mataas yung chance na basagin niya ang support area. At yun nga ang nangyari kasi hindi na siya nakabuo ng higher low. Now, we already have a lower high and a lower low. Katulad nga ng sinabi ko, ito yung bearish confirmation natin. Nabasag na yan. Pwede siyang bumalik sa range, pero it does not mean magiging bullish agad tayo. Kailangan niya makabalik above this swing high. Kasi kung hindi niya babasagin yan, magpo-form lang siya ulit ng lower high. At ang tendency nun, the price will attack again this lower low. Kaya it will create a bear trend na magre-resulta sa deeper correction. At dito siya pwedeng mag-bounce sa 50 or 52,000 price level. That is the possible scenario for bears. Now, para nga masabi natin na meron ng bullish momentum, price should go back to the range and break the swing high. Remember this price action na in-example natin before, a lower high, then break the support. Nag-bounce, bumalik sa range, retest the old swing high. After mabasag, anong nangyari? Uptrend rally. Kaya we have to pay attention sa swing high and swing low. Daily price action, bearish tayo. Pero silipin natin yung monthly chart. So yung April candle natin is bearish. Parang bearish engulfing candle na yung dating niya. In a bull market, laging merong month na red talaga. However, we have to pay attention on the level, especially on the resistance level because it could be a sign of a reversal. Pero you have to remember in price action, lahat ng correction na nakikita natin in a trend ay masasabi natin na attempt of a trend reversal. Every price action correction is a failed attempt of a reversal. Now, kung babalik tayo dito sa March 2017, tanggalin muna natin yung ibang candles. This is a good example na maihahalin tulad natin sa current price action. Kasi sa area na ito nangyari yung retest sa previous all-time high na 1,000. Now imagine nasa panahon tayo na ito. This is the first time na nag-retest ang price ni Bitcoin sa area. Ang iisipin natin, this is a double top. We have a red man candle. Then mas mataas yung chance na mag-reverse siya. Kasi medyo malayo na yung rally niya dito. People who buy here will take profits. And that argument is possible but not 100% certain. At ang naging resulta nga nito ay nagpatuloy sa pagtaas. Now, balik tayo sa price action natin ngayon. Let's remove the May candle kasi marami pang pwedeng mangyari dyan. Now, kung titingnan natin ito, we don't know kung anong mangyayari sa right side ng chart. Everything na sinasabi ng iba or ng kahit sino pa yan ay opinion lang nila. At lahat tayo ay may kanya-kanyang opinion. Anyone who study technical analysis, price action may think this is a market top. Some veteran chartists think this is already a market top and this is the start of a reversal. Regardless of the time frame, a red candle will always shake out people. And for me, patulad ng price action example na ipinakita ko kanina, this price movement still could lead to a continuation rally. At ilalagay ko ito sa bearish category kasi sa reaction niya sa resistance level area. Sa weekly chart, we have a consecutive bearish weekly candle. So it's bearish. So bearish tayo sa top-down market analysis. Mag-fundamental check naman tayo
Market sentiment natin is fear dahil nga sa pagbagsak ng price ng market. Interest rate still high, bearish pa din. Bitcoin halving, tapos na to, pero ilalagay ko pa din siya sa bullish. Kasi yung narrative dyan, after a couple of months, nagrarally si BTC. And then fundamental crypto news, neutral lang tayo. Kasi meron tayong mga positive news like Hong Kong ETF, kakalive lang nung nakaraan. Pero wala siyang masyadong positive impact sa market, so neutral lang tayo doon. Intermarket analysis, Nasdaq 100, ito yung correlated kay Bitcoin. Kaya yung price action niya may pagkakahawig ng konti kay BTC. US dollar index, medyo malakas yung dollar nung mga nakaraan. At kita nyo naman ang epekto nun sa mga risk assets. So overall market sentiment is in fear. Favorable for short position. Again, itong trading dashboard na ginagamit ko ay pang trader. Pero magagamit din ng mga long-term holder if you want to have a better outlook on the market. At ang ginagawa ko ngayon is a chart analysis only and not a trade suggestion. At kung gusto nyo naman lumalim ang kaalaman nyo sa price action trading, I think you can read the book Price Action Trading Reversal ni Al Brooks. One of my favorite price action trading books. And if you are interested to learn trading the right way with complete discipline approach, meron tayong trading course sa website. Yung ibang mga lesson doon, hindi nyo makikita sa ibang trading course. By the way, to answer some of your question, malamang yung iba sa inyo, newbie lang at nagtataka. Bakit bumagsak ang price? Akala namin magpapump na yung price kasi nga Bitcoin halving, tuda muna dapat. Well, to answer your question, maraming nakaka-apekto sa price ni Bitcoin. Kaya nga kailangan alam din natin yung mga bagay na yun. Katulad nito, what are the factors that could affect your crypto? Yung iba kasi sa inyo, nagbabase lang sa Bitcoin halving. Dito lang sila nakafocus. But how about the others? Like high interest rate, it's bearish. Kapag mataas ang interest rate, tigil ang paglabas ng pera. Ang mga investors naglilipatan sa dollar. And it will result to a strong dollar valuation. Kaya yung mga dollar ang kinikita dito sa Pilipinas, tuwang-tuwa na naman kasi mataas na naman ang palitan ng dollar sa peso. At isa sa nagpo-contribute sa pagtaas ng dollar ay ang high interest rate, hindi pa nagkakat. Price action is bearish na nagresulta sa fear of market sentiment. Although meron tayong positive narrative ang Bitcoin halving, pero na-overwhelm yan ng ibang fundamental na nakakaapekto sa crypto. Kaya importante na alam natin kung ano yung mga bagay na nakakaapekto sa price ng isang asset. Hindi tayo nagfo-focus sa isang narrative lang, kailangan natin tingnan lahat. Overall sentiment is bearish na normal na nangyayari sa bull market. Nasa negative 23% correction pa lang tayo in this cycle. At kung matatandaan nyo nga sa mga previous cycle, negative 30% is the average. So hindi nyo kailangan mag-panic agad, masasanay din kayo. Okay? So yun lang ang video update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.